Game 4 ng PBA Finals. Congratulations kay Justin Brownlee at RJ Abarrientos. Kumbaga, parang unanimous naman silang best import at best player of the conference. Wala yung mga other nominees sa finals, so it's a walk-off. Brownlee, halimaw pa rin, and RJ, grabe yung pag-evolve ng laro niya. He is the system. And going to the ball game, abot pa rin ni Japet yung mga ganitong plays. Damn! Alley-hoop from Scottie Thompson. Tapos sa kabilang banda, yung sinasabi natin dapat gawin ni C-Mac na atakihin siya. Ngayon, napigilan niya. Pretty good start para sa Jenkins. Nakita ni RJ na meron siyang speed advantage kay Castro. Kaya ayon, he get to his spot, mid-range jumper. For TNT naman, buti si Oftana is looking to score a separation move, 2 points para sa TNT. Kaso lang, I don't like the shot selections of C-Mac. Ang off ng kanya mga binibitawan. Kumbaga, not good balance sa release pa lang Tapos, aatake ng top shot. Tapos nagre-result yun ng good offense para sa Ginebra. Stephen Holt in the corner para sa 3-point shot. Samantalang yung Ginebra is maganda yung ginagawa para magkaroon ng mga good looks yung mga scorer nila. May spacing para makapag-operate si RJ Abarrientos. Ito, ang ganda ng pagkakalibre para sa 2 points. Unlike dito sa TNT, kakayod talaga sila para sa kanilang puntos. This is what you want para sa Ginebra Hindi yung puro isolation kay Brownlee. Though, effective talaga yan Dito nga, end 1 against RR Pogoy. So, para lang mabalance yung load. Tsaka, hindi selfish si Brownlee. He knows how to read the defense. Dito, tinuturo na ni Heading yung left kasi dun niya nga dinadala si Brownlee. Pero dahil threat, si Stephen Holt dito sa kabilang side, mag-hesitate si Kubuntin kung makikipag-battle siya sa loob or sa outside kasi nag-help si Galinato. And ayun, dahil sa hesitation na yun, nagkaroon ng magandang pwesto si Troy Rosario sa loob and won. Second quarter, iinit si Jordan Heading para sa TNT. Ito naman yung advantage nila Unpredictable kung sino yung puputo kaya mahirap sa scouting or sa film session kasi lahat kailangan mong paghandaan. Huwag lang lahat umalat. Kaya for Ginebra, kailangan mo talagang gumamit ng marami din to be like that too. Tsaka for TNT, gumanda din yung flow nila. Maayos yung mga set plays para sa kanilang mga shots kaya sobrang dikit ng laban na to. Tsaka kung bad impression tayo kay C-Mac sa first quarter, dito sa second is nakitaan natin siya ng effort. Maalat yung shooting kaya nagsipag na lang to get offensive rebounds and 2 points para sa TNT. Grabe din talaga yung init ni Jordan Heading, another 3-point shot. Pero sasagot ang Ginebra with RJ Abarrientos with his version of the outside shot. Meron pa ditong pinasayaw si Reynam Batak para sa mid-range jumper. Here, RJ Abarrientos over C-Mac. Ano pa bang pwedeng sabihin natin sa kanya? Nagkaroon tayo ulit ng player na papanoorin ng mga bata, yung may excite kang manood. Yung ganitong feeling is nung may may Terence Romeo sa Global Port. Pero Jason Castro, nasa-challenge ata sa bata, hits another 3-point shot sa quarter na to. 3-point lead lang para sa Ginebra sa halftime. In the third quarter, TNT has all the answers. Pogoy hitting his outside shots. Tapos, iba talaga yung aura ni Castro today Going all the way, classic to blur. Tsaka, ito lang yung ayaw makita sa Ginebra Yung mga shot clock winding down na possessions. Titira sila lagi. 2 seconds to go, 1 second to go. Goods pag good look, pero off-freedom talaga yung ganito Talented lang din talaga sila, kaya minsan ang ganda tingnan pag napapasok. Tsaka, ang sama ng defense ng Ginebra sa quarter na to. Jordan Heading can't be stopped on the fast break. Tinatanggal nila yung spots ni RJ through help defense and forcing him to pass the ball para ibang players na lang ng Ginebra yung tumira. Wag lang siya, diba? Tsaka, timely baskets for C-Mac, forcing his way against Justin Brownlee sa ilalim, 75-68 para sa tropang 5G. Hanggang sa ganun pa rin yung aggression ni C-Mac pagpasok ng fourth quarter. Ito yung isang strength ng TNT. They always find mismatch. Here, Pogoy posting up RJ. Alam nilang merong help kasi nagsenyas na si Abarrientos Kaya swing the ball tapos dive si ng Batak para sumama si Scottie. Opens up the wing. Jordan Heading pa yung libre para sa 3-point shot. Lumobo na sa 20 points yung lamang ng TNT pero Justin Brownlee will try 4-point shot para sa kanya. Pero nung nakakabalik-balik na yung Ginebra, kalmado lang si C-Mac. Alam niyang mala siya kaya hindi niya fino-force yung mga possessions, calling Heading to play PNR. Then ayun, nakabuelo, dak-dak para kay Chris Macolo. Tas ayun, nagka-confidence na sa kanyang maalat na shooting. Pasok na yung kanyang 3-point shot.
GG's, tabla na ang series. Takeaways natin is yung nakakainis sa larong to, yung unli calls ng ref. Wala naman parang pinapanigan talaga. It's just bad quality pag sila yung pumipito and nawawala yung parang physicality ng laro. Alam mo yun, mga small bumps for a finals game, diba? TNT, meron silang 28 fouls. Yung Ginebra, guess what? Meron din silang 28 fouls. Same lang. Anong oras na makakauwi yung mga tao sa sobrang dami ng stoppage? Huwag ka na rin umasa na aabot ka pa sa last trip ng MRT. So yun, for TNT, dangerous talaga pag merong pumutok kasi lahat capable tumulong down the stretch. Uminit si Heading pero yung other guys is magkakaroon kasi ng good looks eh. Unlike sa Ginebra, if they shut down yung isa kay RJ or kay JB, they have a big chance. And ayun yung nangyari sa second half. 2 points lang si RJ, covering his shot angle and yung driving lane. Let the other Ginebra players step up. Kaso, walang nag-step up. Kaya ganun for Ginebra. Involve the other guys para maging maluwag yung space ni RJ. Kaya hindi nag-hesitate yung mag-help sa kanya kasi okay lang for TNT na tumigra yung ibang Ginebra players. Tingnan nyo nung uminit si Holt tapos si Gray. Merong space si RJ tapos nagagawa ni Scotty yung dirty work. Pero today, not their night. And good night.